Ang himala ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga pagbasa ngayon ay nagpapakita ng malalim na pag-ibig ng Diyos at makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Sa aklat ni Isaias, ang pag-ibig ng Diyos ay inihahalin tulad sa yakap ng isang ina, at sa Ebanghelyo ni Juan, ang pananampalataya ni Maria ay humantong sa unang himala ni Jesus sa Kana, ang pagpapalit ng tubig upang maging alak. Ang Pacific Salmon ay lumalaban sa malalakas na agos upang makabalik sa kanilang pinagmulan at bigyang buhay ang susunod na henerasyon. Tulad nila, si Maria ay patuloy na namamagitan para sa atin, ginagabayan tayo pabalik kay Jesus. Ang pag-ibig ni Maria ay hindi natitinag, tulad ng sakripisyo ng isang ina para sa kanyang mga anak. Ang butiking ito ay kilala bilang Jesus Christ Lizard, kaya nitong tumakbo sa ibabaw ng tubig, tila lumalabag sa lohika. Ang pananampalataya ni Maria sa Kana ay ganoon din, nanalig siya sa kapangyarihan ni Jesus bago pa man mangyari ang himala. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapahintulot sa imposible na maging posible. Ito ang glass frog. May malinaw na balat ang glass frog, kaya makikita ang tibok ng kanyang puso at iba pang bahagi ng katawan. Sa Kana, ang tubig ay hindi lamang nagbago ng anyo kundi ganap na naging pinakamasarap na alak, katulad ng paano tayo binabago ng Diyos kapag buong puso tayong nagtitiwala sa Kanya. Ang pagkilos ng Diyos sa atin ay hindi panlabas na pagbabago lamang, kundi isang malalim at panghabang buhay na pagbabago. Tulad ng Salmon, ginagabayan tayo ni Maria pabalik kay Kristo. Tulad ng Jesus Christ Lizard, ang pananampalataya ay nagpapahintulot sa imposible na mangyari. Tulad ng glass frog, binabago ng Diyos ang mga pusong nagtitiwala sa Kanya. Sa Lourdes, nagpakita si Maria kay Santa Bernadette, nagbigay ng bukal ng pagpapagaling, isang paalala na patuloy na gumagawa ng mga himala si Jesus hanggang ngayon. Naway magtiwala tayo sa pamamagitan ni Maria at hayaan nating baguhin tayo ni Kristo. Amen.